Para po sa ating mensahe ngayong hapon, ito ay pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng sulat ni Pablo sa mga taga-Galasya. At tayo ngayon ay nasa Kabanatang 4, talata 12, at ang pag-aaralan natin ngayon ay hanggang talata 20. Galatians chapter 4, verse 12 to 20. Minsan makakakilala tayo ng mga tao na may expert level na kaalaman sa diet. At maging sa sa iglesia na ito, kapag nakakapakinig kayo ng usapan ng mga tao tuwing lunch, ay parang alam na alam nila ang epekto ng bawat klase ng pagkain sa ating katawan. Yung kamatis ay bawal sa ganito, at ito ang maidudulot niyan sa iyo. Yung kape ay mas magandang inumin lang ng ganito kadami at ganitong oras. At maging ako din ay maaari niyong makonsulta pagdating sa acidity level ng lahat ng klase ng pagkain. At ang ganitong klaseng mga kaalaman ay nagmula, malalaman natin, kaya naging eksperto ang mga tao sa ganitong klaseng kaalaman ay dahil sila ay dumaan sa sakit. At kahit na sila ay hindi naman doktor, dahil pinagdaanan nila ang isang malubhang sakit, ay natutunan nila kung paano mamuhay ng mas malusog. Itong ating pinag-aaralan na sulat ni Pablo ay sulat sa isang iglesia na may malubhang karamdaman. Sila ay handa nang tumalikod sa kanilang pananampalataya. At baka isipin natin na sa itong sulat na pinag-aaralan natin, parang hindi naman tayo makarelate dahil hindi naman tayo natutuksong maging Hudyo, hindi naman tayo inaatake ng mga false teacher. Pero ito ngang mga natutunan nila, mga itinuro sa kanila ni Pablo nung panahon na sila ay nasa isang malubhang kalagayan, ay maaaring makatulong sa atin na tayo ngayon sa ating kalagayan na mas maaliwalas naman, ay matulong na mas mapalakas ang ating pananampalataya at pagtibayin ang ating kaligayahan. Atin nga ngayong basahin ang sulat ni Pablo. Babasahin ko mula sa English Standard Version ang Galatians chapter 4, verse 12 to 20. Hear the word of the Lord. Brothers, I entreat you, become as I am, for I also have become as you are. You did me no wrong. You know it was because of a bodily ailment that I preached the gospel to you at first. And though my condition was a trial to you, you did not scorn or despise me, but received me as an angel of God, as Christ Jesus. What then has become of your blessedness? For I testify to you that if possible you would have gouged out your eyes and given them to me. Have I then become your enemy by telling you the truth? They make much of you, but for no good purpose. They want to shut you out, that you may make much of them. It is always good to be made much of for a good purpose, and not only when I am present with you, my little children, for whom I am again in the anguish of childbirth, until Christ is formed in you. I wish I could be present with you now and change my tone, for I am perplexed about you. Ito po ang salita ng Diyos. Tayo sandaling manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong salita na nagpapakilala sa amin kung sino ka, kung ano ay iyong kalooban para sa aming pamumuhay, at kung ano ang daan ng kaligtasan para sa mga makasalanan. Iadalangin nga namin na sa oras na ito na kami makikinig ng iyong salita, nawa ay pagpalain mo ang aming pakikinig at ang mga salitang maihahatid sa amin ay ang katotohanan lamang na nais mong iparating. Nawa nga ay maitanim sa aming puso ang katiyakan na iyong ipinapangako sa Ebanghelyo upang maipalalim nga sa amin ang katiyakan ng iyong kaligtasan at ang katibayan ng aming kaligayahan. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon ni Jesus. Amen. Sa atin ngang napag-aralan dito sa mga taga-Galasya ay sila ay para bang nakakalimot sa basics of the Christian faith. Dahil ang pinaka-tinatalikuran na nila ay yung mensahe ng Ebanghelyo
yung basic na ebanghelyo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya lamang, sa pananampalataya lamang. At sa tingin ng marami, ang mensaheng ito ay para sa mga hindi pa mananampalataya. At ito ay binibigay natin sa simula ng mga buhay ng mga tao sa kanilang pananampalataya. At hindi na dapat binabalik-balikan pa dahil dapat alam na natin ito. At ang nangyari itong mga taga-Galasya, itong supposedly basic knowledge, ay kanilang tinatalikuran. At siguro madali sa ating isipin na siguro yung mga taga-Galasya na yan ay mababaw lang talaga yung pagkaunawa sa Ebanghelyo. Baka nung una silang sumampalataya, nung nangaral si Pablo sa kanila, ay napugian lang sila kay Pablo o humanga lang sila sa kanyang paraan ng pagsasalita, o siya ba ay magaling lang talaga nung panahon na yon, sila ay emotional lamang, kaya nadala sila ng may trend lang noon na lahat ng tao nagiging Kristiyano, kaya sumabay lang sila. Kaya baka akusahin natin itong mga taga-Galasya na kaya lang naman natutokso yung mga yan na lumayo sa Ebanghelyo kasi hindi talaga sila nakaunawa ng tama. At naloko lang sila nung una, nadala lang sila ng emosyon at mababaw lang ang kanilang pagkapit sa Ebanghelyo noon. At kung ganito ang ating maging pag-iisip, baka isipin natin na kaya yung mga taga-Galasya, iba sa akin yan. At yung mga pinagdadaanan nila ngayon ay malamang hindi mangyayari sa akin. Ako naman ay nanampalataya ng mas tama. Hindi ito isang emotional na response lamang. Ito ay pinangaral sa akin. Naniwala ako in a sober environment. At hindi naman ako na-convert in a mega church concert. Hindi ito isang emotional response sa akin. Ito ay isang sober na pananampalataya. At hindi malamang mangyayari sa akin yang nangyayari ngayon sa mga taga-Galasya. Pero si Pablo mismo kinikilala na itong mga taga-Galasya, nung tinanggap nila si Pablo, ay mukhang napakalalim ng kanilang pag-ibig kay Pablo at marami actuallyng balakid na sila'y sumampalataya, na sila'y sumunod kay Pablo, pero sila ay nanampalataya pa rin dun sa Ebanghelyo. Binanggit niya dito na nung una siyang nangaral sa mga taga-Galasya, siya ay may sakit. Sinabi niya na meron siyang bodily ailment. Hindi alam ni man kung ano yun, ang kanyang sakit, pero sa pagkaka-describe ni Pablo, mukhang ito ay isang very distracting na sakit. Siguro, ang daming speculation ng ibang scholar ay baka pumunta siya dito pagkatapos na siya ay yung matanggap niya yung parusa ng 39 lashes. So, kung nakatanggap siya ng 39 lashes, meron siyang infirmity, duguan siya, dami siyang sugat, at kung may duguan na tao na nagpipreach sa harap nyo ng Ebanghelyo, hindi ba napaka-distracting at baka hindi nyo siya paniwalaan. Pero sinasabi, ito daw si Pablo, kung ano man yung sakit, pwedeng yun, pwede rin actually na duling lang siya, o pwede rin na mahina lang talaga siya tingnan, sakitin, ang kahapawan pa ng iba ay baka nagkaroon siya ng malaria habang siya ay bumabiyahe. So, isa daw itong temptation to them. Ganun katindi ang nung pumunta si Pablo sa kanila, hindi ito isang setting na handang makapag-manipulate ng pananampalataya. Actually, yung very disadvantageous kay Pablo na mangaral doon, mukhang aalagaan siya ng mga taga-Galasya at kailangan nilang i-endure na distracting yung itsura ni Pablo. Pero ang sinabi ay, you did me no wrong. Yung sinabi pa, you did not scorn or despise me. Yung Greek na ginamit niya expression actually ay, you did not spit on me. Hindi niyo ako dinuruan. At yung sinasabi niya doon ay kasi gawain nung mga tao noon na kapag makakita sila ng tingin nilang sinasapian ng masamang espiritu, yun ay kailangan nilang duraan para siya ay mawala supposedly yung kanilang yung masamang espiritu. So hindi siya itinuring na isang mukhang sinasapian, mukhang pinarusahan ng Diyos. At sabi pa nga ay, you did not scorn or despise me, but received me
as an angel of God, as Christ Jesus. So hindi natin masasabi na itong mga taga-Galacia, kaya lang sila ngayon na ililigaw ng false teachers sa kanilang pananampalataya ay dahil mahina ang kanilang unang pagtanggap kay Pablo. Sinasabi na kahit na may sakit si Pablo noon, kahit na mukhang hindi ka panipaniwala si Pablo na isa siyang mensahero ng Diyos kasi mukha siyang iniwan ng Diyos, mukha siyang forsaken by God sa kanyang kalagayan, ay tinanggap pa rin siya as an angel of God, as Christ Jesus. Hindi ibig sabihin na itinuring siyang siguro si Kristo to mismo o siya ang ating tagapagligtas. At tinuturing lang na para siyang ganun yung klase ng pagrespeto kay Pablo. So, makikita natin at hindi dapat natin i-assume na itong mga taga-Galacia ay may mababaw lamang na simulain sa Ebanghelyo. Nagsimula sila na maganda ang kanilang pagtanggap at malalim na inibig nga nila si Pablo, inilagaan pa nila itong si Pablo. Pero ngayon nga, kaya kataka-taka at dapat din tayong mangamba, kahit na ganito katindi at kaganda sana ang simula nitong mga taga-Galacia, sila pa rin ay nailigaw nitong false teachers. At ito ang tinuturo sa atin ng mga salita dito ni Pablo, na hindi dapat natin maliitin ang kayang gawin ng mga bulaang guro. Ang mga nagdadala ng maling doktrina ay kayang maglinlang maging ng mga mananampalataya na maganda ang simulain, na mukhang may magandang pinag-ugatan. Kahit na si Pablo mismo ang nangaral sa kanila nung una, ay nagawa pa rin silang malinlang ng mga false teachers. At again, siguro kahit dito, iisipin na naman natin na kasi yung mga taga-Galacia, siguro mas mahihina lang ulo nila o mga uto-uto sila. Hindi dapat natin nga mamaliitin ng ganitong kalagayan. Ilagay natin ang sarili natin na tayo rin ay maaaring malinlang ng mga bulaang guro. At ngayon sa umagang ito, tignan nga natin sa verse, hapong ito ay tignan natin itong verse 17. Sa verse 17 ay dito makukuha natin ang paglalahad ni Pablo ng kumbaga ay schemes ng mga false teachers. At itinuturo niya sa atin dito kung gaano sila kapanganib, gaano sila katuso, at kung paano sila ay makakapasok at makakapanlinlang maging ng mga mananampalataya na maganda ang simulain. Sa verse 17, ito ang kanyang salita, "They make much of you, but for no good purpose. They want to shut you out, that you may make much of them." At ito yung pinagmulan ng aking, yung title of the message, at the focus of our study this afternoon, ay yung paglalahad ni Pablo kung ano ang mga pamamaraan ng false teachers. Itong mga false teachers na ito ay nagawang maglinlang ng mga mananampalataya na dating si Pablo ang unang nagturo sa kanya. Ang una nating pwedeng makuha dito sa verse 17 ay na ang mga bulaang guro, ang mga nagdadala ng maling turo, ay maaaring magmuka na sincere sa kanilang malasakit sa atin, na mukhang talagang ang ninanais nila ay ang ating ikabubuti, at talagang ang kanilang pangangaral ay hindi para manlinlang laman, para kunin ang kanilang, kumuha ng benefit for themselves, kundi in their sincerity, ito ang kanila talagang pinaniniwalaan, at kahit na sincere sila, ito ay maling doktrina pa rin na makapagdadala sa kapahamakan. Yung sinabi niya, "They make much of you." Itong salin na to ng ESV ay can be considered too specific. Kasi yung salitang ginamit ni Pablo sa Greek ay, kung makikita nyo, iba-iba talaga ang salin sa iba't ibang translation. So yung King James Version ay, they are zealous for you, or they zealously flatter you. So ang pinaka-ibig sabihin lang nung word na ginamit niya ay parang nililigawan kanya. Para kayong nililigawan nitong mga false teachers. They appear to be trying to wish you well.
So they make much of you. Yun yung naging salin ng ESV. So ang ginagawa, ang itsura ng pagtuturo nitong mga false teachers ay parang ang gusto talaga nila ay yung kagandahan ng ating kalagayan. Gusto nila para sa atin ay mas pagpalain. So sinasabi nila na ito ang kailangan mong gawin para talagang ma-experience mo ang pagpapala ng Diyos upang maibsan ang iyong konsyensya na nabibigatan. Ito ang mga kailangan mong gawin. So yun yung tinutukoy dyan sa they make much of you. At ang matututunan natin dito ay na, ayun nga, ang pagtuturo ng mga bulaang guro ay maaaring magmula sa isang sincere desire, kaya lang mali sila, pero sincere ang kanilang desire na gusto sana nilang ikaw ay tulungan or na hanapin ang ikabubuti mo. Minsan pag iniisip natin ang false teacher, ang nasa isip natin ay yung mga napaka-obvious lamang na false teacher. So halimbawa, isa sa mga talagang napaka-obvious na false teacher na hindi ako makapaniwalang may sumusunod sa kanya pero kay daming sumusunod sa kanya ay si Apollo Kibuloy. No, so si Apollo Kibuloy, makita ko pa lang sa TV, wala pa akong naririnig na sabihin niya, parang alam ko na false teacher siya, nasa ngiti niya na mukhang alam niyang nanloloko siya. Pero maliban doon, halimbawa yung mga pinagsasabi niya mismo, ay sinasabi niya na nung October 2019, ay sinabi niya na yung lindol daw ay sinabihan niyang tumigil. Ang ganda pa stop. Sabi niya sinabihan daw niya yung lindol na tumigil kasi siya yung appointed son of God. So kung may taong ganito na nagsasalita, napaka-obvious na false teacher. At iniisip natin na ay mga mahihina lang ang ulo ang nadadala ng ganyan. At yung isa pa din ay nung nagsimulang kinailangan niyang tumakbo papuntang United States dahil siya ay hinahanap ng batas. Ang nangyari, sinabi niya nung kumalat yung Omicron virus, yun daw ay kanyang paghihiganti. Dahil siya inuusig, ay dinala niya itong Omicron virus sa mundo. Hindi ba, kung ganito ang sinasabi ng isang false teacher, napaka-obvious nga. Pero hindi dapat natin isipin na ganito lang ang itsura ng false teacher. Yung talagang makita mo pa lang, convinced ka na at alam mo na siya ay isang false teacher. Ang isa sa mga notorious na false teacher in history ay nung sinaunang panahon pa ay si Pelagius. Kung basahin niyo yung Canons of Dort, kung gamitin yung salitang Pelagius para itong isang curse word. So sinasabi na sa Canons of Dort may mga binabanggit na rejection of errors. Tapos sasabihin, we reject this detestable error because it brings back the errors of Pelagius from the depths of hell. So ganun yung statement ng Canons of Dort. At ito nga si Pelagius, isa talaga sa mga pinaka-notorious na yung kanyang false teacher ay kinonsider ng church na very harmful. Pero nung panahon niya, si Pelagius ay hindi mo iisipin na isa siyang false teacher. Isa siyang dalubhasang scholar, maalam sa lahat ng lengguwahe, prolific writer nung panahon na yon. At siya actually ay mabait. At ang kanyang ipinaglalaban lamang sa kanyang mga pagtuturo ay kabanalan. Gusto niya na ang mga Kristiyano ay maging mas banal. Tingin niya ang mensahe ng biyaya, ang mensahe ng awa ng Diyos sa mga kasalanan, sa mga makasalanan, kung masyadong nag-emphasize sa biyaya, ay ito daw ay nagdadala ng katamaran. So kanyang ipinaglalaban na walang original sin, hindi totoo yun. Ang nangyari lang, ang mga tao ay sumusunod kay Adan by example, hindi dahil sila ipinapanganak na makasalanan. So ipinaglalaban ni Pelagius na ang mga tao ay may kakayanan na gumawa ng mabuti sa kanilang sarili kahit walang banal na espiritu. So itong ganitong katuruan ay nagmula sa isang tao na tingin niya ay inusisa niya ang kasulatan, ay ipinaglaban lang niya ang kanyang conviction in sincerity, at ang nais lang niya ay na maging mas banal ang iglesia at hindi maging katitisuran sa mundo.
Pero ito nga ay isang pagtuturo na sa totoo lang nagdadala ng kapahamakan sa mga tao. At sa isang banda, though hindi natin nga i-describe yun automatically the same way as Paul did, pero ganun nga din ang ginawa actually ni Pelagius. They make much of you. Itong turo ni Pelagius na nagsasabi sa mga tao na kaya nilang gampanan ng batas sa kanilang sariling lakas, ayun ay nagsasabi, they make much of you. Sinasabi na ikaw, by yourself, kaya mo. So it is actually a flattery na siguro mahirap i-recognize. Kung iisipin natin, yung mismong nangyari sa Galatia, yung kanilang false teaching na dinadala, ay hindi mukhang flattery. Ang ginagawa nila, sinasabi nila sa mga Kristiyano, sa mga taga-Galatia, o sige, mananampalataya na kayo, pero kulang pa. Kailangan nyo pang sumunod sa batas ni Moises, magpasailalim sa pagtutuli, sumunod sa mga seremonya na sinabi panghabang buhay gagawin ng lahat ng kanyang bayan. So kailangan itong gawin. At ito ay gagawin natin dahil ito ang inutos ng Diyos at sabi niya ay susumpain ang mga hindi gumagawa nito. So ito ang turo ng mga false teacher na dumating sa Galatia at sabi ni Pablo, ang mukhang hinahamak tayo, sinasabi sa atin na wala daw tayong, na may kulang sa atin or na may kailangan pa tayong gawin. Pero sabi ni Pablo, ang tingin niya dyan, ang kanyang pagsukat sa ganitong klaseng pagtuturo, they are flattering you. At ganito ang dapat nating matutunan na ibang pag-iisip, ang legalist na teaching, ang pagtuturo na dinadala tayo sa batas, at na pinapaharap tayo sa Diyos sa ating sariling katayuan, sa ating sariling pagtupad sa batas, ay isang flattery. Sinasabi sa iyo na ikaw kaya mong humarap sa Diyos sa iyong sariling pagtupad. Iyon ay isa lamang flattery. At isa rin itong pagmamaliit ng batas ng Diyos. Na parang sinasabi ang batas ng Diyos, hanggang dito lang yan, abot mo yan. So ito ay isang flattery. At magandang maunawaan din natin yan tungkol sa false teaching. At hindi natin ikahon na ang false teaching lamang ay yung tulad ng mga nagpapatigil daw sila ng earthquake at sa wagayway lang nila ng jacket ay gumagaling ang iyong sakit. Hindi laging ganun ang itsura ng false teaching. Minsan ang itsura ng false teaching ay mukha talagang kapani-paniwalang nagsasabi na ikaw ay magiging mas kaaya-aya sa Diyos kung gagawin mo ito. Ang isang dalhin natin ito sa talagang practical na usapan. Halimbawa, ang mensahe na nagsasabi, at ito'y laganap sa kaisipan natin kahit walang mangaral nito, na ang tingin natin kung tayo ay nagkulang sa pagbabasa ng Biblia o sa pananalangin, ay mas galit sa atin ng Diyos. At ang kabaliktaran niyan, ay kung ikaw ay regularly nagbabasa ng Biblia, tingin mo, mas karapat dapat kang ibigin ng Diyos. Ito ay isang pagmamalaki. Ito ay tingin natin ay yung nagagawa nating pagbuklat-buklat ng Biblia at pagdaan ng mata natin sa mga letra na nandyan. Yan ay may karapat dapat na reward na ibigay sa iyo ang Diyos. Ibigyan kanya ng first honor ka, ang dami mong binabasa palagi at consistent ka. Hindi ganito ang pagtingin dapat natin sa pagtupad sa tungkulin natin. At hindi rin dapat natin maliitin ang pagpapatawad ng Diyos. Ang mensahe nga mismo ng Ebanghelyo ay nauuna ang Diyos na umibig sa atin. God first loved us at dun lang tayo nakakaibig din. So, nababaligtad natin naturally itong message ng Ebanghelyo kapag ang mas namumuno sa ating isipan ay iniisip natin ako ang dapat na unang gumalaw. Ako dapat ang magpakita sa Diyos na mabuti ako para ako'y kanyang kalugdan. Hindi ganun. Ang sinasabi sa atin, maging sa 1 John chapter 2, aminin mo, ibunyag mo sa harap ng Diyos ang iyong kasalanan. Dalin mo sa Kanya ang iyong kahinaan.
at doon ka makakatanggap ng kapatawaran. At dahil pag natanggap mo ang katiyakan ng kaligtasan ito at ng kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pananampalataya, yun ang magbibigay sa iyo ng kaligayahan at kakayanan na tumupad ng may kaligayahan sa kanyang mga kautusan. So nakikita natin ang bulaang pagtuturo, ang false teaching ay maaaring magbalat kayo na parang isang a very sober warning. Minsan may quotation pa from Scripture. Probably ganun nga yung ginawa nitong mga taga Galatians, yung mga false teachers dito sa Galatia, ay nagko-quote ng Scripture sa kanila. At pinapakita sa kanila from the Old Testament, ito nga sinabi ng Diyos na kung hindi mo tutuparin ang mga inuutos na to, ay ikaw ay nasa ilalim ng sumpa. Yun ay pinaliwanag sa kanila ni Pablo sa Galatians chapter 3. Oo, sinasabi yun na ang hindi sumusunod nito ay nasa ilalim ng sumpa. Pero tignan niyong mabuti yung sinabi, ang hindi sumusunod ng lahat ng ito ay nasa ilalim ng sumpa. At ang ibig sabihin, lahat tayo ay nasa ilalim ng sumpa. At kailangan natin ng kaligtasan at kapatawaran ng Diyos. At yun lamang ang ating pag-asa. So yun ang kita natin, pwede talagang magmukhang kapanipaniwala ang false teaching, may biblical basis, mukhang sincere yung false teacher, pero ito ay pagbabaluktot noong false teaching at kahit na konting pagbaluktot lang ay maaaring magdala sa atin sa kapahamakan. Maliban doon, dito rin sa verse 17, kanyang itinutuloy, they make much of you, but for no good purpose. They want to shut you out, that you make much of them. So, sinabi niya dito na they want to shut you out. At siguro, sa mga taga-Galatia, ay kagulat-gulat na ganyan yung pagpinta ni Pablo sa mga false teacher. Kasi, nung dumating itong mga false teacher, ang probably sinasabi nila ay, gusto namin mapabilang talaga kayo sa mga anak ng Diyos. So, ituturo namin sa inyo ang daan para makasama kayo sa amin. So, ang paraan para kayo ay maging tunay na anak ng Diyos ay sundin nyo nga itong mga batas na binigay ng Diyos sa mga Hudyo noong pang-unang panahon. So, yung pagpipresenta ng mga false teacher ay they want to include you. Or mukhang ganun ang pinaparating nila na gusto nila ay isama ka. Pero sinasabi ni Pablo, they want to shut you out. Actually, yun ang kanilang ginagawa. At kung isipin nyo, yun ngang mensahe na yun na nagbabalat kayong parang gusto niyang makasama kayo, ang sinasabi, may kulang sa inyo. So ngayon, hindi kayo kasama. So, they exclude you. At ang kinakalabasan nito, at siguro sinabi rin ni Pablo na ang nais lang yan, ang gusto lang nilang ipalabas, ay lamang sila sa inyo. Gusto nilang ipakita na sila yung tama, at ang sinasabi nila, actually, hindi pa kayo kabilang. Nakahiwalay kayo sa amin, may kulang sa inyo, kulang yung pananampalataya nyo kay Kristo. Kailangan yung dagdagan. So ito ay, ang actually kahit na pinipresenta nila yung kanilang turo na ang gusto nila ay mapabilang kayo sa kanila, kasama nila, actually ang ginagawa nila ay they exclude you so that you may make much of them. Merong mga school na mahirap pasukin, bawa yung Philippine Science, ay talagang tinuro ko siya, ay yung Philippine Science ay kilala na madami nag-e-exam doon, tapos sa isang batch ay mga 240 lang ang makakapasok. Tapos ang nangyayari, yung mga hindi makakapasa ay dahil na-exclude sila, ang tingin nila ngayon doon sa mga nakapasok ay sila ay higit sa amin, mas superior sila sa amin. At ganun din na actually nang nagiging pakiramdam nung mga nakapasok ay higit ako sa kanila. At ito ay minsan nagkakaroon tayo ng pag-iisip na yung iglesia ay isang exclusive membership club. So minsan may gumagamit ng analogy na yung church ay isang gym. So minsan ang gym ay merong membership kailangan, at merong mga gym na siguro mas luxurious or mas advanced
may exclusive membership. Ito ay naka-reserve lamang para sa mga kayang magbayad ng mas malaki. So yung mga yun ay magkakaroon ng mas magandang training, at least yung kanilang gym ay hindi yung tipong maglakad ka lang ng konti, mangingitim na yung paa mo, or yung parang yung mga bakal ay kinakalawang. So ito ay isang exclusive gym. Pero may mga kondisyon daw na sa analogy na to, na yung iglesia ay parang gym, na ang mga member ay dapat disiplinado sa kanilang pag-workout, kasi daw work out your salvation. So dapat sila ay disiplinado sa kanilang pag-workout, kundi sila ay tataba, sila ay manghihina, at baka alisin na lang ang kanilang membership kasi hindi sila sumusunod doon sa mga patakaran ng exclusive gym membership. Hindi dapat natin iniisip na ang iglesia ay isang exclusive club, na para bang ang pagiging kasali dito ay isang reward para sa mga mabubuti, at ito lang ay itong members ay ang tinatanggap lamang dito ay yung mga mapapatunayan na sila ay mabuti, at kailangang alisin lahat ng mga nagkukulang. Ito ay isang maling analogy, maging yung exclusive school or isang advanced graduate school. Minsan ganun din ang tingin sa church. Kung hindi makasunod dun sa pag-aaral, baka kailangan siyang i-kick out. Kung hindi siya nakakasunod dun sa curriculum na ibinibigay dito, ay baka hindi ito ang iglesia para sa kanya, kasi may iba tayong mga layunin. Itong school, exclusive school na advanced or isang gym, ay hindi magandang analogy para isipin ang iglesia. Ang magandang analogy na dapat natin tignan, ang iglesia ay isang ospital para sa mga makasalanan. Ang mga makasalanan ay tatanggapin natin, at ang kailangan nila ay ang ating tulong. Ang mga tao ay sumasali kasi sila ay nagpapasakop at naniwala na nandito nga ang lunas. At umaalis sila hindi dahil nainis tayo sa kanilang sakit, or kailangan silang hindi yun ang batayan dahil ang sakit nila ay hindi pwedeng gamutin, kundi na ayaw nilang magpagamot, o kaya na nilalabanan nila or kinukontra nila kung ano yung tinuturong lunas doon sa ating iglesia. Ganito ang dapat na tingin natin. Hindi ito isang itong ginagawa ng mga false teacher sa Galatia na nang i-exclude para lang mas tingalain ang pagiging miyembro, mas magsigasig sila. So ang gagawin ay itong pagiging member ay naka-reserve to para sa mga mas mabubuting tao, at ang mangyayari, yung mga gusto maging member ay magiging mas masigasig na pagbutihin ang kanilang buhay. So, hindi ganito ang sistema ng iglesia. Tayo ay tumatanggap ng lahat ng makasalanan na gustong magpagamot. Ito ay, at ang nais natin ay sila'y matulungan sa pamamagitan ng ebanghelyo, ang biyaya ng Diyos, ang kapatawaran sa lahat ng makasalanan. Ito ang ating inaalok at ipinangangaral. So, alisin natin sa ating kaisipan itong natural na para tayong mga false teacher tulad nitong mga nanggugulo sa Galatia. Isang halimbawa na yung obvious agad na mga false teacher, kasi sila ay nang-i-exclude, ay yung Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo ay kilala na inaangkin nila kapag hindi ka kaanib ay walang kaligtasan, wala kang kaligtasan. At kapag ikaw ay ititiwalag, sinasabi sa'yo na agad na hindi ka na nga ligtas. At sinasabi nila na lahat ng ibang iglesia walang kaligtasan dyan, dito lang sa amin. So ito ay isang lantarang pagkakulto. Ito ay pagtuturo ng mga pag-inaangkin ng kahit sinong samahan na nasa kanila lang ang katotohanan, nasa kanila lang ang daan ng kaligtasan. Ito ay isang malinaw na pagtuturo ng malinaw na ito ay isang bulaang pagtuturo. Pero meron ding
pagtuturo, ito ay mula din sa isang obviously wrong group. Pero itong pagtuturo na ito ay medyo mukhang mas acceptable sa mga tao kasi parang plausible. So, yung turo ng mga Romano Katoliko na kung tayo ay lalapit sa Diyos, pwede tayong dumaan sa mga santo, ay meron silang mga madaming depensa dyan na itong dahil tayo yung mga makasalanan, hindi ba may sense na yung mga nauna na sa atin, mga santo, na nandun na sa langit, ay pwede nating lapitan at hingan ng tulong. At pinapakita yung unity of the church. Kasi nga, di ba, ang universal church ay ang lahat ng mga mananampalataya, pati yung mga nandun na sa langit. So, may unity tayo sa maging sa mga nauna na. Bakit hindi natin pwedeng lapitan yung mga santo at humingi ng tulong sa kanila? So, itong klase ng ganitong turo, mukhang may sense, mukhang may argumento at nakaka-appeal ito sa mga nababagabag na konsyensya. Ako nga ay makasalanan. At syempre, yun, at least yung santo ay nandun na sa langit at nandun siya sa harap ng presensya ng Diyos, pwede kong hingin ang kanyang tulong na ipanalangin ako. At makikita natin na ito ay actually ang ginawa niya hindi na nagbigay siya ng mas malawak na opportunity sa iyo or na pinapakitang sama-sama kayo at pwede kayong magtulungan, kundi sinasabi niya na si Kristo ay hindi katiwa-tiwala na maawa sa iyo. Mas handa na mas pwede kang magtiwala na maawa sa iyo yung mga santo kaysa kay Kristo mismo. Ito nga yung ipinaglalaban ng Belgic Confession na hindi tayo dapat matakot on account of our sinfulness na lumapit sa Diyos dahil lang makasalanan tayo. Dahil God knew before He sent His Son that we were sinners. And there is no one in heaven or on earth who loves us more than Jesus does. So kung si Kristo mismo ang mas dapat nating panampalatayanan, itong ginagawang pagtuturo ng Romano Katoliko na sinasabing mas magandang humingi tayo ng tulong kay Mary o sa iba pang mga saints dahil sila ay nandun na sa harap ng Diyos, mas malapit na nandun na sila sa langit at mas accessible sila sa atin kasi at least sila ay tao din. Ito ay pagmamaliit sa awa ng Diyos. Sa totoo lang, kung basahin niyo ang banal na kasulatan sa Revelation, meron dong mga santo. At ang hinihiling ng mga santo doon ay parusahan niyo na yung mga makasalanan. So, sinasabi niya na, O Panginoon, bakit ba hindi pa pinaparusahan yung mga makasalanan? Yun ang hinihintay ng mga nasa langit na santo. Kung maghahanap ka ng mas maaawa sa iyo, ay ang Diyos yun. Siya pa ang naghihintay at nagbibigay ng palugit maging sa mga makasalanan na makalapit pa at sumampalataya at talikuran ng kanilang kasalanan at manampalataya sa biyaya ng Diyos. Ito ang mga false teaching na maaaring manlinglang sa atin kasi nga hindi halata na false teaching. So hindi dapat tayo ngang maging kampante na tayo ay ligtas mula sa ganitong panluloko na hindi tayo madadala tulad ng mga taga-Galacia. Ang false teaching ay may iba-ibang paraan at marami minsan ang mga false teaching ay nanggagaling mismo sa ating sariling puso na dahil tayo ay bagabag sa konsensya at tayo ay sa ating kasalanan, habang tayo lumalago sa ating pananampalataya, ay mas lumalalim ang ating pagtingin na tayo nga ay makasalanan at hindi karapat-dapat sa biyaya ng Diyos. Minsan, napupunta tayo sa maling pag-iisip na oo nga, hindi ako tiyak na papatawarin ako ng Diyos. O hindi ako makakatiyak na na may biyaya ang Diyos para sa akin. At ito ang nagiging daan upang ang mga false teacher ay kahit na mukhang tutulungan kanila, sinasabi na ito lang kailangan mong gawin. Siguro ayusin mo yung prayer life mo sa susunod at magiging mas maganda na ang iyong pakiramdam. Siguro ayusin mo ngayon yung pagbabasa mo ng Biblia at magiging mas tiyak ka sa pag-ibig ng Diyos at mawawala yung
kalungkutan mo. Hindi doon nakabase ang ating pag-ibig. Ngayon pa lamang, kahit hindi ka pa nagbabasa ng Biblia nitong nakarang taon, ay kung ikaw ay makinig sa Ebanghelyo, makita mo nga na si Kristo ay tinupad na ang buong batas at ang kanyang kamatayan ay sapat na kabayaran sa iyong kasalanan. Kung ikaw ay manampalataya dito, ikaw ay tiyak na may kaligtasan at may pangako ang Diyos sa iyo na hindi kanya pababayaan, iibigin kanya ng walang hanggan at makakasama ka hanggang sa langit, hanggang ang lahat ng kasalanan mo ay maalis niya sa iyo. Ito ang pangako ng Ebanghelyo sa atin. Sa bilang pagtatapos, tignan natin ang pagkakaiba ni Pablo dito sa mga bulaang guro. Kung itong mga bulaang guro ay ang kanilang pagtuturo ay they make much of the Galatians or they exclude you so that you make much of them. So ang mga fina-flatter, ang mga object ng kanilang pag-ibig ay either yung mga tao or sila, yung kanilang sarili. Ang sabi dito ni Pablo, siya ay, my little children, I am again in the anguish of childbirth until Christ is formed in you. Itong salita niyang ito ay makikita talaga na puno ng emosyon. Una, dahil dun sa salitang my little children. Hindi ito madalas gamitin ni Pablo na pag-refer sa kahit sino sa kanyang mga sinusulatan. Mas madalas itong gamitin ni Juan. At ginamit dito ni Pablo yung salita, mukhang nabugso ng kanyang damdamin na tawagin silang with an affectionate call, my little children. At ito ay nanggaling sa kanyang pag-alala na ito ngang mga mananampalataya na tinanggap siya ng dating maganda ang pagtanggap sa Ebanghelyo ay malapit ng malinlang. Pero maliban doon, maliban sa paggamit niya ng salitang my little children, makikita natin na emotional si Pablo dito kasi yung kanyang ipinintang image ay walang logical sense. So, kung titignan natin, sabi niya, I am in the anguish of childbirth. So, una, isa siyang lalaki at sinasabi niya sa kanyang picture, I am in the anguish of childbirth. Tapos, maliban sa siya'y lalaki na ipininta niya ang kanyang sarili na siya daw ay nanganganak, later on, sabi niya, I am in the anguish of childbirth until Christ is formed in you. So mukhang biglang yung mga taga-Galacia yung mga anak. So, wag na natin itry na bigyan ng logical sense yung kanyang buong sentence. Ang maunawaan natin na dito nga ay emotional si Pablo at ang lumalabas ay, una, meron nga din siyang tunay na pag-ibig dun sa mga taga-Galacia, hindi tulad ng mga false teacher. At ang kanyang layunin ay hindi to make much of the Galatians or to make much of himself, kundi ito lang until Christ is formed in you. At ito lagi ang sa totoo kung meron man tayong sukatan na pinakamadaling way para makita kung ito ba ay totoong pagtuturo, tingnan natin kung anong nangyayari kay Kristo. Si Kristo ba ay naitatanghal sa kanilang pangangaral. Dati nung bumibili ako noon ng burger sa Biluna at yung burger na yun ay matagal lutuin. Yung kung alam niyo yung Snack Shack burger, igigrill kasi nila yun sa harap mo for 15 minutes. At so kasama sa experience mo na maamoy mo din yung burger. So habang hinihintay ko yun at for 15 minutes nakatayo ako doon at ina-anticipate ko lang sana yung aking burger, ay may nagdala sa akin ng gulo sa akin bigla na gustong i-share sa akin ang God the Mother daw. So meron siyang isang napaka-komplikadong explanation bakit may God the Mother, pero medyo tune out ko siya kasi basta yung argument niya ay may God the Father, may God the Son, so para kompleto yung pamilya, may God the Mother. Pero maliban doon, mayroon siyang mga ginagamit na verses na ganito daw yung sinasabi sa Genesis, di ba? Created male and female. So asan galing yung female na image, etc. So merong verse na Jerusalem is our mother. So ayun daw ay pinaglalaban nila na dapat manampalataya kay God the Mother.
At tinanong ko lang siya, asan si Kristo sa lahat ng sinasabi mo? So, yung si Kristo sa iyong God the Mother teaching, at kinailangan ko siya English kasi Korean siya. So, asan dyan si Kristo? At di ba sinasabi ay sa pangalan lamang ni Kristo tayo maliligtas? So, dyan sa sistema mo, asan siya banda? At doon lang ako bumalik at eventually iniwan niya na lang ako. Itong pagtuturo na ito, isang napakasimpleng paraan para ma-keep tayo dito sa katotohanan. Hanapin lang natin si Kristo. Sinabi ni Martin Lloyd-Jones, isa sa mga pinakatanyag na mangangaral, na kahit siya isang mismong magaling na mangangaral, siguro i-expect natin na siguro critical siya sa mga hindi masyadong magaling na mangangaral. Pero sabi niya, I forgive any preacher anything as long as they give me Christ. At ganun din kahit si Spurgeon, sinabi niya na minsan ang mga mangangaral lumalayo sa kanilang text, pero basta ibigay nila sa akin si Kristo, okay na ako. Ito rin si Martin Luther nung nagko-comment siya sa Galatians chapter 1 verse 8 na sinabi, even if an apostle or an angel preach to you a gospel contrary to the one that I preach to you, let him be accursed. So sabi niya na, kita nyo itong standard ni Pablo. Kung wala si Kristo sa pangangaral ng kahit ng apostol o kahit ng anghel, let him be accursed. At binaligtad niya, sabi niya, pero kahit demonyo mismo ang mangaral sa akin ng tunay na ebanghelyo at ipangaral sa akin ng pananampalataya kay Kristo, ito ay dapat kong tanggapin. Ito ay isang larawan, syempre medyo exage magsalita si Luther, no? Pero maganda at naiuuwi niya yung katotohanan na dapat nating hinahanap. Si Kristo ang tanging paraan at ang ating tanging pag-asa na sinasabi sa Heidelberg Catechism, what is your only hope, only comfort in life and in death? Ito ay that I belong both body and soul, whether in life or in death, to Christ my Lord. At itong si Kristo na tumatayo para sa atin, sa kabila ng ating kasalanan, ay sapat na panagot sa batas. Ang kanyang kamatayan ay sapat na panagot sa ating mga kasalanan, at ang kanyang pangako ng pagpapatawad ay maaari nating panghawakan. Kung meron nga man sa atin na hindi pa sumasampalataya, hindi pa yumayakap sa pananampalatayang ito, ay hinihimok namin kayo na itong pangangaral na ito ay wala kaming makukuha dito kung ikaw ay manampalataya. Ito ay binibigay lang namin sa inyo sapagkat kami rin ay nakatanggap ng biyayang ito. Nawa nga ang hanapin natin palagi ay ang maitanghal si Kristo at makita natin na ito ang ating tanging pag-asa at tanging kaligayahan. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami sa iyong salita na nakapagtuturo sa amin, nakapagliliwanag sa amin kung ano ang katotohanan dito sa mundo na puno ng kasinungalingan. Tulungan mo nga kami, Panginoon, na ang mga natutunan namin ay magamit namin at maturuan kami na makilala kung ano ang mga hungkag na ebanghelyo, ang mga pinapangaral ng iba na maaaring mukhang kapanipaniwala, mukhang may basis sa salita mo. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita kung ano lamang katotohanan at yun lamang panghawakan. Nawa nga ay pag-alabin mo ang aming puso na makita ang aming kapahingahan lamang, ang aming kaaliwan lamang ay ang katuwiran ni Kristo na kanyang ipinapangako sa amin. At kung ito ay maitanim sa aming puso, ay hindi kami malalayo, hindi kami maluloko na meron pang ibang kailangang idagdag sa katuwiran ni Kristo upang kami ay makatayo sa iyong harapan. Tulungan mo nga kami na panghawakan ang ebanghelyong lamang ito, nang sa gayon din ay ang aming kaligayahan at pasasalamat sa iyo ay mamayani sa aming bawat araw. At sa lahat ng aming mga gagawin ay patuloy na ikaw lamang ang aming papurihan, hindi ang aming sarili, at
itong kaligayahan na kami ay iniibig mo ay magdulot lamang ng aming pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa. Ito po aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.